up po dun sa sinabi nyo na kung mamatay si President, baka may maging tumaas yung rank. Are you, sir, directly referring to baka si VP Duterte maging presidente po, if ever mangyari po yun? Actually, kahit na hindi naman sana mangyari, mamatay si Presidente Duterte bago sa 2028, talagang siya na ang magiging presidente. Nung nakaraang halalan nga, dapat presidente na yun, kung di nag-slide. Kaya nga, di ba, kaya palagi kong sinasabi sa programa, ang talagang layunin dyan, siraan mo si VP Sara at yung kanyang number one supporter, influencer na ama. Kasi, walang kalaban-laban sila pag si Inday Sara ang tatakbong presidente sa 2028. Kaya ang plano, from the very beginning, ang ultimate goal is to destroy Inday Sara, demolish her, either politically, which is by way of impeachment, or physically, by way of assassination, or ikulong mo yan para hindi na makalabas. Ganon din si Presidente Duterte. At naging successful na nga sila. Napatapon nila. Pero, napatapon lang. Marami pa namang remedyo para may balik ang dating Presidente Duterte sa atin. Sir, magandang umaga po. Ako po si Juliet ng Saksi. Meron po isang statement tong ICC spokesman na si Mr. Iyadi Abdala na tanging mga hukom lamang daw po ang maaring mag-utos sa interim release ng dating Pangulo. Pero may ilang kondisyon daw po na kinakailangan para po desisyonan nito ng ICC. Ano po ang masasabi niyo tungkol po dito? Sa batas po ng ICC, meron nung tinatawag na interim release na pag mayroong mga paglabag sa karapatan ng akusado, ay nagiging batayan upang pansamantala siyang ang akusado ay palayain muna. At palagay ko yun ang gagawin ng mga abogado dun sa hearing. They will file a motion under that. Magandang pagkakataon yun. Alam niyo kahit, ulitin natin bakit nga ba illegal, unconstitutional yung ginawang pag-aresto, pagditini, at pag-kidnap sa kanya? There are 3 reasons why walang jurisdiction. Ang unang-una, yun ang Rome Statute na nagbigay buhay sa ICC ay hindi yun na ilatlahala sa official gazette o sa newspaper of general circulation. Sa ating batas dito sa Pilipinas, ang nakalagay po sa saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang tao, mamamayan, natatanggalan mo ng kalayaan, ng buhay, o ari-arian nang hindi dumaraan sa isang proseso na itinakda ng saligang batas. At ang proseso pong yun, sinasabi, na kailangan bigyan mo ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa lungatin ng akusasyon. At base po dyan sa due process provision of the Constitution, yung pong Commonwealth Act 638, number 1, nakalagay ho doon na lahat ng mga akto, legislative acts ng Kongreso of public interest and general application kailangan nung ilathala sapagkat mahalagang malaman ng taong bayan kung ano yung mga ginawa ng Kongreso, ano yung mga batas. And pursuant to that, kasi 1950 yung Commonwealth Act 638. Noong 1951, meron tayong New Civil Code at nakalagay din mo doon sa New Civil Code na lahat ng batas ay kailangang ma-publish sa official gazette at sa newspaper of general circulation. Noong panahon ng martial law, si Presidente Marcos Sr. ay naglabas ng mga presidential decrees. Kami yung mga abogado noon, batang-bata pa tayo noon. Kami yung mga miyembro ng Mabini Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism, Inc. Ang mga miyembro doon, kami nila Sagisag, nila Joker Arroyo, nila Bobit Sanchez, sila Tito Gingona, sila Nene Pimentel. Kami yung kalaban ng Marcos Sr. sa punto ng violations of human rights. Ang sabi po namin, pati si Tanyada kasama namin dito. Ang ginawa po namin, nag-hain kami ng petition sa Korte Suprema. Sabi namin, yung mga presidential decree niya,
kailangan mailathala, mailabas either sa newspaper of general circulation or sa official gazette. Sapagkat, kailangan malaman ng taong bayan kung ano yung dekretong yan. Hindi yung huhulihin mo na lang dahil may ginawa siyang isang bagay, hindi naman niya alam. O paano mo ngayon masasabi na alam ng taong yan? Kaya yun yung doktrinang ignorance of the law excuses no one from compliance. Magagamit nyo lang yan kung nailathala nyo sa batas. Kasi pag nailathala na sa official gazette, ipagpapalagay, the law will presume na nabasa mo yan at alam mo. So naghaino kami sa Korte Suprema, sabi namin, Your Honors, kailangan naman yung Executive Secretary, si Tobera, ilathala yan. Ano sabi ng Korte Suprema? Inutusan, ilathala ninyo lahat ng presidential decree. Sapagkat ang batas, ito, tandaan nyo ang batas na hindi mailathala sa official gazette, sabi ng Supreme Court, o sa newspaper of general circulation, ay hindi isang batas. Walang buhay, walang puwersa, walang epekto. No force and effect. Yan po ang Tanyada versus Tobera. Following that decision, and following Commonwealth Act 638, na lahat ng legislative acts ay may publish pati batas. O hindi po ba, yung tratado, treaty, ang treaty ho is between us at yung mga ibang bansa na lumika nitong ICC, hindi ho nila nalathala sa official gazette. Kaya sinasabi ni Presidente Duterte noon, ever since, wala kayong jurisdiction sapagkat hindi nalathala yung batas na yan na penal in character pa. Pero mo, yung batas na yan, ikukulong ka, tatanggalan ka ng kalayaan. Kaya sabi niya, hindi ako natatakot dyan sa ICC, walang jurisdiction. Nung sumabog ko yung issue ng jurisdiction ng ICC, nag-meeting ko kami 7 abogado sa Malacanang. Presidente, abogado, spokesperson, abogado, Chief Presidential Legal Counsel, abogado, Secretary of Justice, abogado, Solicitor General, abogado, at meron pang isa, hindi ko na matandaan. Yun yung 5 abogado, kinontra nila yung posisyon ni Presidente na walang jurisdiction. Sabi nila, Mr. President, may jurisdiction ng ICC. Kasi, meron tayong treaty, ratified by the Senate. So, meron jurisdiction sila sa atin. Ay, si Presidente Duterte, hindi, wala silang jurisdiction, wala official gazette, hindi naman nalathala yan. So, madaling sabi, yung discussion, pabalik-balik. Finally, si Presidente Duterte, tinanong ako. Kasi hindi naman ako umimik. Palagi naman ako hindi umimik hanggang hindi ako tinatanong. Sabi niya, ang tingin mo saan? Sabi ko po, ganito, ang problema lang ba natin, may jurisdiction sila dahil may treaty? Simple. O hindi mag-withdraw tayo, umaklas. Sa akin o yun. Kaya nung gabing yun mismo, nung nag-break ng mga, dahil nag-meeting kami, break, merienda ng alas 10 na ng gabi yun. Ginawa ko yung withdrawal. 4 page yata yun. Pinabasa ko kay Presidente Duterte. Sabi niya, okay to. Tama lahat ang mga dahilan dito. Sabi ko, pirma niyo na, Mr. President. Pinirma niya, I don't know, kung isa sa inyo nandun at the time, nung briefing ko. Nag-briefing ako the following morning. Inilathala ko kagad yun. Binigay ko sa mga reporter, sabi nga nila, bakit ordinaryong papel lang ito? Sino nung bang gumawa nito? Ikaw si Presidente. Sabi ko, bakit? Sino ba nakapirma dyan? Nakapirma si Presidente Duterte, di siyang gumawa. Yun ang istorya. Kaya, wala tayong jurisdiction mula nung March 17, 2019 kasi final natin yon 1 year before. Kaya wala na jurisdiction. Ngayon sabi naman ng ICC, hindi. Under the Rome Statute, kahit nag-withdraw kayo, kung nasimulan na namin ang investigasyon, ay may jurisdiction pa rin kami sa inyo. Obligado kayo na mag-cooperate. Pero ang problema, yung investigasyon na tinutukoy nila, sinimulan nila hindi bago mag-withdraw, kung hindi after mag-withdraw. Kailan sila nag-imbestiga? Kasi yung si Fatu, ano pangalan ng Special Prosecutor, humingi siya ng permiso in September of 2021. 1 year and 7 months after the withdrawal, saka lamang sila nag-umpisa ng investigasyon. O paano nila ngayon masasabi na walang jurisdiction? Kaya sa 3 punto, wala silang jurisdiction. Okay, ano sabi ng gobyerno? Walang jurisdiction. Consistent sila. Pati yung Solicitor General,
ayaw nang ipagtanggol yung mga opisyalis at ang gobyerno kasi walang jurisdiction. Sabi ng Presidente, hindi, ginawa lang namin, pinatupad namin yung, yung Interpol. Ay naku, maliho yun kasi yung Interpol, coordinating agency yun. Walang kapangyarihan yun mag-aresto. Kaya nga ang ginawa nila, nakiusap sila sa PNP na tulungan sila na arestohin ng Presidente. So, ang nangyari ngayon, eto, ICC na walang jurisdiction, nakiusap sa Interpol na wala namang kapangyarihan, nakiusap naman sa gobyerno na nagsasabing walang jurisdiction, pero pinatupad nila. Madaling sabi, talagang kitang-kita natin, illegal at illegal. Isa pa, yun yung warrant of arrest na inisyo ng ICC. Kahit na ipagpalagay mo na valid, nakalagay din sa Article 59 nila. Bago maging valid yan, padaan mo muna sa local court, sa judicial authority. Ganon din ang sinasabi sa extradition natin. Bago mo isoli o isuko ang isang mamamayan, kailangan mag-file ka muna sa lokal na hukuman. Kaya wala ho lahat yan, nalabag yan. Kaya yung interim release na sinasabi nyo, pwedeng gawin niyang batayan na pansamantala siyang mailabas sa kulungan. Okay, maraming salamat po, Attorney. Attorney, meron po kasing sinasabi yung accredited, yung ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, na yun daw pong pag-alis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay planado raw po at sa conflict of interest. Ano po yung take nyo doon sa statement ng isang ICC accredited lawyer? Ano Yun daw pong Attorney Joel Butuyan po, ICC accredited lawyer, ang sabi niya, yun daw pong pag-alis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rome Statute, pagkatas ng Pilipinas, pagiging member, ay conflict of interest daw po yun, panado raw po yun, dahil mayroon na nga raw pong kaso sa ICC ang dating Pangulo. Ano po yung take nyo roon sa statement? Paano naman magkakaroon ng conflict of interest? Wala pa nga ang kaso. Alam nyo, yung ICC, bago makapasok sa miyembrong estado, kailangan tingnan nila kung yung principle of complementarity rule na tinatawag ay naririyan ang kondisyon. Ano ba bang kondisyon? Kasi lahat ng mga miyembro ng ICC, hindi ba basta makakapasok ang International Criminal Court kung yung miyembro niya may kakayahan na usigin ng mga kriminal o kung may kakayahan man, ayaw usigin. Pero yung ating bansa, from the very beginning, sinasabi ng gobyerno, hanggang ngayon, meron daw tayong robust, matabang legal system. Dalawang presidente na nga pinakulong natin Isang presidente ang pinatalsik natin, di po ba? O madaling sabi, hindi papasok yung conflict of interest. Alam niyo yung abogadong binanggit niyo, yan ho ay anti-Duterte mulat sa poll. May column yan sa Inquirer, dati pa. Matagal na ho yung Duterte, anti-Duterte. Alam niyo, napapansin ko sa mga Filipino lawyers, pati mga politiko, yung galit nila sa isang tao, yung ayaw nila, naapektuhan yung kanilang talino. Nabubulag sila, hindi na magamit nila yung pinag-aralan nila sa batas. At tingnan nila na kahit na sinong tao, yan ay may kalaban, kakampi, kamag-anak, hindi. Kailangan, kung ano yung batas, ipatupad mo sa kanila. Hindi porket galit ka, gagawa ka ngayon ng mga katwiran para lang makapasok doon sa nilabag niya ang batas. Maliho siya doon. Anti-Duterte yan. Thank you po, Attorney. Hello sir, good morning po. Jocelyn po sa Remate Online. Sir, hingi lang po sana ako ng reaction regarding po dun sa Senate hearing nila Senator Amy Marcos. Ano po masasabi niyo doon, sir? Na ngayon ay kumalas na sa alyansa. Sinabi ko na ho yun, yung Senate hearing na yun, sabi ko, kasi hindi po ba, sabi niya, gusto niyang malaman kung ano nangyari. Anong nangyari? Video na nga lahat, kita na ng buong mundo kung ano nangyari. Sabi niya, gusto ko malaman kung sumunod ang pulis. Alam na nga natin lahat, hindi sumunod ang pulis sa batas Gusto kong malaman, kung may jurisdiction na wala, kung meron bang, ano ba yung Interpol. Lahat ng yun, alam na natin kaya sabi ko, hindi ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum. Kasi before nag-ano siya ng Senate hearing, sabi niya, hindi na siya attend ng rally ng alyansa. Hindi ba sagot ko? Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Bulayin mo, lelang mo. Pero, alam mo, ang problema sa babaeng yan, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya ang kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya. Pagkatapos, nung nakita niya na nakakita na naman siya ng oportunidad na pa pwedeng
maalin siya ng mga Duterte. Eto na naman siya. Tapos, eto na. Di ba, yung kanyang kapatid, hindi na siya binabanggit. 2-3 beses na yata sa rally. Kaya no choice ngayon siya. Kaya sabi niya, she bolted. Hindi, you did not bolt, you were fired. Tinanggal ka talaga ng alyansa. Kaya, tingnan nyo, ang survey niya, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. Wala nang pagtitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon, well, Pero sir, sabi nga ng mga Kastila, merece, you deserve it. pero sir, saan kaya patutungo yung ginawa nilang hearing na yan? May makakasuhan ba? Saan kaya patutungo yung ginawang hearing nila, Senator? Oh, May makakasuhan po ba? Sa programa ko, sa SMN, sabi ko sa kanya, publicly, pati sa TikTok, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga polis na lumabag na batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. Hindi naman siyempre gagawin niya. Kasi nga, balat kayo siya. Thank you, sir. Attorney, Ian Cruz po, GMA Integrated News. Sir, nabanggit ng spokesperson ng ICC na sabi nga kung i-grant yung interim release, kailangan fully prepared at nagko-cooperate ang bansa para sa mga guidelines ng ICC. Kasi kung hindi na mangyayari yun, magkakaroon daw ng international accountability. Ano bang ibig sabihin nila magko-cooperate ang gobyerno natin? Yes, sir. Anong ibig nila sabihin ng magko-cooperate? Magko-cooperate, sir, kasi kailangan siyempre yung terms nila sa pag-release susundin natin. Pero hindi naman pa sinabi kung saan bansa, kung saan estado siya dadalhin, kailangan magko-coordinate yung bansa at susunod sa ICC rules. Wala namang magagawa yung kung totoo na itong bansa natin nagko-cooperate. Hindi lang nga nag-cooperate, sila nga mismo pinagkaanulo na nga nila si Presidente Duterte. Wala silang choice kung hindi sumunod sa conditions of release. Pero ako, alam mo ko, pwede lang yan dahil nga hindi pa nagdidesisyon ng Korte Suprema. Kasi sa akin talagang paniniwala, talagang mali, illegal ang ginawa ng gobyerno. Kaya ang gobyerno dapat ibalik ang presidente on its own. Hindi na sila magantay doon pa sa mga interim release. Kailangan sila mismo magsabi sa ICC, mali ang ginawa namin, kukunin na namin yan si Presidente Duterte at dito na lang namin lilitisin yan sa mga akusasyon laban sa kanya. Of course it can do that. This is government. If you were a government, you can do anything you want to do in relation to other countries and other institutions. There are so many channels by which a government can compel or can demand or can request the return of a citizen of his country. Marami. May diplomatic channels. Maraming komunikasyon na po pwedeng gawin. Gaya nga na sinabi ko, nangyari na nga yan Isinuko ng isang bansa na convict. Bumaliktad yung nagsuko. Sabi niya, ayaw na namin. Bito na kami amin na yan. Binalik. Walang magagawa ang ICC. Kasi ang ICC is dependent on the member states. Wala siyang kapangyarihan kung hindi magko-cooperate yung mga membro. Kahit ano pang gawin niya, kung ayaw isuko ng isang bansa, wala siyang magagawa. Wala naman siyang pulis. Siya papatupad. Hindi siya makapasok kung ayaw ng bansa. Kaya tinan mo, wala siyang magawa kay Putin. Wala siyang magawa kay Netanyahu. Netanyahu, wala siyang magawa. Kasi binibili siya ni Trump. Di ba tinanggalan siya ng kontribusyon? Kasi yung mga yan, they depend on the contributions of member states. Ay, ang laki ng kontribusyon ng Amerika. Hindi pa siya member, pero nagko-contribute siya. Di ba sinasabi ni Trump, itong mga ito, mga politik, mga pinopoliticize ninyo, kaya ayaw namin sa inyo. Actually, yun ang ginawa nila sa Pilipinas. They want to justify their existence, kaya nag-release sila ng warrant of arrest. Kasi yung warrant of arrest nila dun sa ibang leaders, hindi naman napapatupad. Kasi ayaw nga ng mga bansa. Attorney, ang sinasabi ng ilang lawyers na mga ICC accredited, kapag inavail mo yung interim release, parang kinikilala mo na rin yung jurisdiction ng ICC. Tama Not necessarily. Kasi kung ako abogado, and I think the lawyer Nicholas Kaufman will do, is, alam nyo sa batas,
Pag ikaw ay nag-file ng isang petition or a motion, at sinabi mong ad cautelam po ito, ibig sabihin, we're filing this with caution on the assumption that you have jurisdiction, but we believe you don't have jurisdiction. But nandyan na yan, kaya nagpapile pa rin kami. Ad cautelam ang tawag doon, with great caution. Kumaga, playing safe lang po kami. Since ayaw nyo tanggapin na wala kayong jurisdiction, o hindi, gagamitin muna namin yung sistema nyo para mai-release ang kliyente namin. Attorney, kailan po ang punta niyo sa dahig at hanggang kailan kayo mananatili doon? Depende ko kasi, hindi pa ko namin malaman kung i-schedule ang arguments doon sa aming pinail na petition for writ of habeas corpus. So, pag natapos yun, halimbawa, in-schedule nila o hindi atin tayo, hindi mo tayo makalis. Meanwhile, ako yung nag-apply na ng visa. Kaya, pupunta ako sa Hague pag tapos na yung oral arguments at meron na rin akong visa. Eh ako naman pupunta doon, isa lang naman ang layunin ko doon dahil ang akin ng posisyon. Ang dapat ng mga abogado doon ay yung mga nagpa-practice doon. Sila nakakaalam ng diskarte doon sa loob ng ICC. Kaya tama yung ginawa ni Inday Sara. Kaya nakita nyo, never akong nag-alok sa sarili ko na maging abogado. Pinabayaan ko sila. Never. Maraming abogado nag-aalok doon. Nagpipresenta. O ngayon, natanggihan tuloy sila publicly. Kasi nga, dapat talaga yung mga abogado doon, sila nakakaalam eh. Sila ang magagaling doon. Ang mga abogadong Pilipino, magbibigay lang ng insights sa batas natin at gamitin nila. O yun lang ang magiging papel. Ako, pupunta doon for one reason only. Ano? Gusto ko lang malaman ng kaibigan kong presidente, di ba? Ako nagpatakbo sa kanya. Ganun kami. Ganun kami. Gusto ko lang malaman niya, kahit na hindi ako makakapasok doon, kung hindi man ako makapasok, nandun ako at ako'y nakikiisa sa iyo. Yun lang ang akin. Malaman niya lang okay na sa akin. Kaya, kasi ako, kung ako nakakulong at nalaman ko yung kaibigan ko na doon, matutuwa ako. Pero dito, kahit na hindi ako makita. Attorney, gusto naming malaman, sino ba yung sinasabi mo na abogado na nagpipresenta at hindi naman nakasama doon sa official na magiging abogado po ni Presidente Duterte, dating Pangulong Duterte? Palagay ko, alam mo na kung sino. Kaya po tinatanong. For the record lang. Nakalathala naman sa buong dyaryo kung sino yun, di ba? For the record lang, sir, para lang alam natin kung sino talaga. Sino ba yun? Ano? O, ikaw, tatanungin ko. Ikaw ba, doon sa lugar mo, kilala mo lahat na nakapaligid sa'yo kahit nakasama mo? But sir, do you think it's the right move that VP Sara Duterte decided na wag nang i-include si Attorney Harry Roque since he is applying for asylum in Netherlands? Regardless of whatever reason, from the very beginning, sinabi ko na yun sa programa ko, ang dapat na mga abogadong humawak kay Presidente Duterte ay yung mga abogadong nagpa-practice doon. Yun ang pinaka tama, epektibo, magaling na move. Kukuha ka ng abogado sa Pilipinas, baka hindi pa tanggapin doon dahil kasi me personally hindi ko alam kung ano ang requirements ng isang Filipino lawyer to get into practice there. Oh, hindi mo pa alam yun. Pangalawa, yung procedure doon, hindi mo alam din. Kasi iba ang procedure nila doon. Biro mo, alam niyo ba na pati hearsay tinatanggap doon? Pero sir, do you think it's proper? Kasi isa sa mga dinadahilan din ni Attorney Harry Roque to apply for asylum is gusto niya raw tumayong bilang legal counsel ni dating Pangulong Duterte sa dahig. Alam niyo, kahit ang isang abogado gusto, kung ayaw naman nung principal, kung ayaw sa'yo, ay bakit mo ipipilit ang sarili mo? Ang mahalaga doon, yung kung sino ang gusto nung kliyente. Kung ayaw ng kliyente, bakit mo ipipresenta pa sarili mo? Sir, so, Hindi. but Hindi ko alam kung ayaw. Ang alam ko, ang nag-announce ay si BP Inday Sara. Si BP Inday Sara ang siyang bumubuo ng team. Dapat, bigyan mo ng laya ang kliyente o yung anak ng kliyente.